Habang naglalakad papasok ng golf club, naagaw ni Aryan ang atensyon ng mga tao sa paligid. Sa tulong ng isang empleyado, mabilis niyang nahanap kung nasaan si Yael. Ang lugar ay dinumog ng mga miyembro ng upper class society. Lumingon sa kanya ang empleyado at itinuro ang isang lalaki na naglalaro ng golf. Si Yael ay nakasuot ng puting golfing attire na lalong nagpatingkad sa matikas nitong pangangatawan. Matapos ihagis ang bola sa loob ng ilang segundo, sumenyas ang isang empleyado. Hudyat na nakapasok ang bola sa loob ng butas. Nang sandaling iyon, parang naramdaman ni Yael ang titig sa kanya ni Aryan. Bumaling siya sa kabilang side para ibigay ang golf club at tumango siya sa katabi niyang may edad na lalaki bago tuluyang tinungo ang direksyon ni Aryan. Nang makalapit sa kanya si Yael, nag-aalangan siyang nagtanong, "Naabala ba kita?" Alam na alam ni Yael ang nangyari kay Aryan pagkatapos nitong umalis sa opisina niya kay naumagahan. Ang mga mata ni Aryan ay puno ng sakit at paghihirap at narito siya dahil kailangan niya ng isang favor. At dahil nandito ka na, wala nang saysay para sabihin kung nakakaabala ka o hindi. Hindi maaninag ni Aryan ang estado ng pag-iisip ni Yael mula sa tono nito. "Mr. Monroe, I need your help for something. Nakatanggap ako ng tawag kanina mula sa Monroe Corp." Aryan, putol ni Yael bago pa siya makatapos. Natigilan si Aryan. Naningkit ang mga mata ni Yael at tinitigan siya nito sa hindi mabasang mga tingin. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Aryan nang maramdaman niyang pinagmamasdan siya ng ilang mga tao mula sa malayo. Mukhang hindi ito ang tamang oras at lugar. Kakausapin na lang kita sa ibang araw. Pagkasabi noon, ay agad siyang tumalikod para umalis. "Marunong ka bang maglaro ng golf?" Napahinto siya sa biglaang pagtatanong ni Yael. Lumingon siya pabalik at tumingin kay Yael. Nang makitang hindi siya tumutugon, muli siyang tinanong ni Yael, "Marunong ka bang maglaro ng golf?" Umiling si Aryan. Inilagay ni Yael ang mga kamay sa bulsa at mahinang nagsalita, "Samahan mo akong maglaro sandali at pag-uusapan natin mamaya ang sinasabi mo." "Pero hindi ako marunong maglaro ng golf." "Kung ganon, kailangan mong matuto." Nagsimula nang maglakad si Yael pabalik ng golf course. Naiwang tulala si Aryan, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang ulirat. Naisip niyang pagbigyan si Yael para sa hinihingi niyang favor. Hindi nagtagal at may dumating na empleyado at iginaya siya papunta sa changing room. Matapos siyang magpalit ng damit, natapos na ni Yael ang isa pang round ng golf. Nakita niyang nakatayo si Yael sa gilid, kausap ang matandang lalaki. Ang paglapit ni Aryan sa dalawang lalaki ay agad na nakaagaw ng pansin sa grupo ng mga tao. Nagpalit siya ng isang set ng kasuotang pang-sports mula sa kanyang professional office attire. Ang ilang hibla ng buhok ay bahagyang nalaglag mula sa kanyang nakataling buhok na nagbigay ng kaaya-ayang tingin sa inosente niyang mukha. Ang kanyang makinis na balat at mukha na walang bahid ng makeup ay bahagyang namula habang nilalampasan niya ang mga tao sa paligid. Bakas ang init sa mga mata ni Yael nang masulyapan niya ang maamo at simpleng kaayusan ni Aryan. Pagkatapos, tumingin siya kay Mr. Ledesma at sinabing, "Okay lang ba kung makijoin ang aking kaibigan?" Ang mata ng matanda ay kumurba sa isang ngiti. "Oo naman, kahit sinong kaibigan pa yan." Nang makalapit si Aryan, ay magalang niyang binati ang may edad na lalaki. Ang mukha ng babaeng katabi ni Yael ay mukhang pamilyar kay Mr. Ledesma, ngunit hindi niya maalala ang pagkakakilanlan nito. Bumaling siya kay Yael at magalang na nagtanong, "Pwede ko bang malaman kung sino siya, Yael?" "Siya si Miss Laude, senior designer ng Colton Corp. At siya rin ang designer ng bagong proyekto na itinatayo ng Monroe Corp ngayon." "Ah, kaya pala mukha siyang pamilyar. Siya pala si Miss Laude, the great designer herself. I've heard that Miss Laude is unbelievably talented." Nakangiti niyang sabi. Samantala, ngumiti lang si Aryan matapos marinig ang papuri sa kanya ng matanda. Marahil ay naramdaman ni Yael ang bahagyang pagkailang ni Aryan. "You should go and get some help from the instructor. I have something to discuss with Mr. Ledesma. Pupuntahan ka agad kita pagkatapos namin mag-usap." Sa kabilang banda,
Pinanood ni Yael ang pag-alis ni Aryan na may halong ngiti sa mukha bago muling humarap kay Mr. Ledesma. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap sa matanda, hindi inaasahang bumagsak ang tingin ni Yael kay Aryan sa hindi kalayuan. Si Aryan ay nakasuot ng all-white sports attire at nag-aaral ng mga diskarte sa paglalaro ng golf kasama ang instructor. Itinuro ng instructor kay Aryan ang pangunahing kaalaman at hinimok siyang subukan ito mismo. Gaya ng itinuro, mahigpit na hinawakan ni Aryan ang golf club at iniindayog ang bola. Ngunit hindi niya ito natamaan. Sa katunayan, pinalipad niya pa ang golf club sa himpapawid ng higit sa 5 talampakan. Nahihiya siyang tumakbo sa field habang kinukuha ang golf club sa damuhan. Tumingin siya sa magkabilang side at umaasang walang nakakita sa kanyang kapalpakan. Nakahinga siya ng maluwag matapos matiyak na walang nakatingin. Ngunit nang bigla niyang iangat ang kanyang ulo, tumama ang mata niya kay Yael na nakatingin sa kanya na parang naaasar. Pagkatapos ng mga sumunod na pagsubok, hindi inaasahang bumaon ang club sa lupa at tumalsik ang bola sa bangin. Samot-saring emosyon ang lumabas sa mukha ng instructor pagkatapos ng kabiguan sa pagtuturo kay Aryan. This time, naramdaman ni Aryan ang matang nakatingin sa kanya sa likuran. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa, kaya hindi na siya makapag-concentrate sa itinuturo ng instructor. And that's how you do it. Gets mo na ba, Miss Laude? Katatapos lang mag-explain ng instructor nang ma-realize ni Aryan na hindi niya ito napansin. Miss Laude, naririnig mo ba ako? Sa wakas ay bumalik si Aryan sa realidad. Susubukan ko. Nagulat ang instructor nang biglang lumapit ang kagalang-galang na lalaki at kinuha ang golf club mula sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang nakahinga ng maluwag at magalang na yumuko kay Yael. Nabigla si Aryan nang makita si Yael. Tapos na ba kayong mag-usap ni Mr. Ledesma? It wasn't business affairs, so it didn't take much time. Simpleng sagot ni Yael. Hindi sigurado si Aryan kung nagkakamali ba siya o talagang may nakita siyang nakatagong ngiti na sumilip sa ilalim ng mukha ni Yael. Nang maisip ang lahat, naalala ni Aryan ang ginawa niyang kahihiyan kanina. Muling nag-init ang mukha ni Aryan dahil sa kahihiyan. Habang hawak ang golf club, ngumiti si Yael sa kanya. Dahil mukhang walang instructor ang magtsatsaga sa'yo, mukhang kailangan kitang turuan kung paano maglaro. Sinubukan ko naman, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko makuha. Natagpuan ni Yael ang hindi makatwirang dahilan ni Aryan na tila kaibig-ibig sa kanyang pandinig. At ang isang bahagyang ngiti ay naglaro sa kanyang mga labi. Ibinalik niya kay Aryan ang golf club at pumwesto siya sa likuran ni Aryan. Hayaan mo akong makita ang galaw mo. Okay. Tinanggap ni Aryan ang golf club at tumayo sa posisyon. Umiling si Yael. Nope, kailangang mas malapad ang pagitan ng mga paa mo. Bahagyang iginalaw ni Aryan ang kanyang mga paa at nagtanong. Ganito ba? Lumingon siya kay Yael para makita ang mukha nito na nakatayo sa likod niya. Bumagsak ang isang hibla ng kanyang buhok at lumaylay ito sa kabilang bahagi ng kanyang pisngi na lalong nagpamukha sa kanya ng pagka-inosente at walang kapintasan. Bumilis ang tibok ng puso ni Yael sa nakita habang inilalabas ang kanang paa ni Aryan. More. Inayos ni Aryan ang kanyang posisyon at naghanda sa pag-ugoy ng club. Huwag mong hawakan ang club ng ganyan. Hindi mo mapapanatili ang iyong balanse kapag iniugoy mo ito. Ang pares ng mga kamay ni Yael ay pumulupot sa kanyang mga kamay na nakahawak sa club. Casual ang kilos ni Yael na tila hindi alintana ang kanilang posisyon. Ganun pa man, ramdam ni Aryan ang init ng katawan na nakadikit sa kanyang likuran. Naamoy niya ang banayad at mabangong amoy ni Yael. At naramdaman ni Aryan ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang biglang bumalik sa kanyang isipan ang sinabi nito noong isang araw. I-relax mo ang mga paa mo at tumayo ka ng natural. Sinulya pa ni Yael ang namumulang mukha ni Aryan. Agad namang ibinaba ni Aryan ang kanyang ulo para maiwasan ang mga mata nito. Sa puntong ito,
Matagumpay na naiswing ni Aryan ang club sa tulong ni Yael. Mula sa maikling distansya, ang isang empleyado ay sumenyas na ang bola ay pumasok na sa loob ng butas. "See, it's not hard," mahinahong sabi ni Yael habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap nito sa kanyang likuran. Nakaramdam si Aryan ng labis na pagkabalisa. Hindi niya masabi kung sinadya ba ito ni Yael para mapalapit sa kanya o talagang ginawa niya lang ito para turuan siyang mag-golf. Hindi nagtagal at binitawan siya ni Yael. Nang sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Yael. Nang sagutin niya ang tawag, isang malakas na boses ang kanyang narinig. "Yael, inilantad mo na ba talaga ang relasyon niyo ni Aryan?" "Yael, you don't have to look around. Ang daming tao sa paligid mo. Hindi mo alam kung ilan sa kanila ang nakakuha ng eksena kanina." Tila nakikita ni Adam ang kanyang ginagawa. "Yael, makinig ka. Hindi pa hiwalay si Aryan. At lumalabas sa balita na siya ay babae mo pagkatapos ng insidenteng nangyari sa Wellmanville Project. Are you sure kaya mo itong panindigan ngayon?" Tumaas ang kilay ni Yael at patagong sumagot. "Why not?" Nabulunan si Adam sa direktang sagot ni Yael. Kahit na pamilyar siya sa matapang na ugali ng kaibigan, hindi niya naiwasang humanga sa lakas ng loob nito. Matamlay na sumagot si Adam. "Paano kung makitaan na naman nila ng mali si Aryan? Ito ba ang dahilan kaya ka tumawag sa akin ngayon?" Mariing tanong ni Yael. Natahimik si Adam matapos maisip kung ano talaga ang ibig sabihin ni Yael. Malinaw na binansagan nilang si Adam bilang isa sa mga lalaki ni Aryan. Gusto pa sanang magsalita ni Adam, ngunit tinapos na ni Yael ang tawag. Matapos ibaba ang telepono, lumapit si Yael sa isang staff at kumuha ng bagong tuwalya para kay Aryan. Halos tanghali na at umiinit na ang panahon. Namumuo ang butil ng pawis sa noo ni Aryan. Pagkakuha ng towel, lumapit siya kay Aryan at pinunasan ang mukha nito. Sinubukan ni Aryan na kuhain ang tuwalya mula kay Yael para punasan ang sariling pawis. Ngunit biglang ibinigay ni Yael ang tuwalya sa isang staff sabay sabing. Sabi ni Adam, kailangan daw niyang makipagkita sa iyo ngayong lunch. Nagulat si Aryan at naalala niya kaya siya naririto ay para makausap si Yael. Gayunpaman, bakit gusto siyang makausap ni Adam? Tila nabasa ni Yael ang kanyang iniisip, sabay sabing. Pag-usapan na rin natin ang mga bagay na gusto mong talakayin sa akin ngayong lunch. Napaisip naman si Aryan at tumango bilang tugon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na niya kailangang pumunta pa sa Colton Corp. At marami na siyang libreng oras ngayon. Pagkapasok sa loob ng sasakyan, tumagilid si Yael sa tabi niya upang maitali ang kanyang seatbelt. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Aryan ang kanyang seatbelt at binigyan si Yael ng isang magalang na ngiti. "Ako na ang gagawa nito, Mr. Monroe." Sinulyapan siya ni Yael bago bumalik sa driver's seat. At pagkatapos ay pinaandar nito ang sasakyan nang may ngiti sa labi. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.